Mahalaga po itong sona ng ating Pangulo. Itong panlimang sonang ito, State of the Nation Address. Kasi ito yung magiging kabuuan ng kanyang mga nagawa at mga gagawin pa dahil halos 2 taon pa bago ang pagkatapos ng kanyang termino. Ang panghuling sona kasi ay sa 2027 pa, next year pa yon. Maaaring hindi na gaano magka-interest ang tao dahil iisipin ng iba panahon ng kampanya for 2028 election, hindi na sila masyadong naniniwala. Itong taong ito, itong sonang itong nangyari, mahalaga dahil ito nga po yung kanyang nagawa. Ang kampanya laban sa graft and corruption. Paano pipigilan, napigilan, at paano ipapakulong, pananagutin ang mga sangkot dito. Marami nang nakulong, maraming under investigation, pero maliit pa yung halagang nare-recover ng pamahalaan. Galing sa mga nag-state witness na Joseph Bernardo, Engineer Alcantara, at isang kontraktor. Wala pang 1 bilyong piso yun kung tutuusin. Pero alam naman natin, napakaraming bilyon ang nawalang pera sa graft and corruption. Naalala ko yung sinasabi na dating Secretary Singson at Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI Investigation, 1.7 trillion ang nawalang pera mula ng 2016 hanggang 2025 nang madiscover ng Marcos administration. Ang Ghost Project, substandard na project na kasapakat ang mga district engineer, politiko, at saka kontraktor. Yan yung mga identifier nagsamantala. Proponent ng project ng mga politiko, kongreso, congressman at senador. Mga district engineer, mga YOSEC asset, at tigit sa lahat, ang mga kontraktor. Yan po yung linabanan ng gobyernong ito. Kaya mahalagang maipakita hanggang sa huli, hanggang sa bago magtapos ang termino ni Pangulong Marcos. Madagdagan pang nakulong. Marami nang nakulong, marami nang kinasuhan, pero kulang pa yan. Marami pa ang dapat managot. At maraming perang dapat ma-recover. Yan ang inaasahan ng mamamayang Pilipino. At yan din ang binabantayan ko para ibalita ko sa inyo. Kaya kayong mga followers, subscribers at viewers ng aking mga channel, kayo ang aking priority bigyan ng impormasyon. Dahil ang gobyerno, kung ano ang kailang ginagawa, ibinabalita natin yung tamang ginagawa nila. Kung may mga pagkukulang, sinasabi natin pagkukulang. Itong laban ni Pangulong Marcos, hindi laban lang ng gobyerno niya. Laban ito ng mga Pilipinong naging biktima ng korupsyon. Kaya huwag kayong kasisiguro doon sa mga under investigation pang hindi kayo makukulong. Hindi ibig sabihin pinakulong kayo, guilty na. Pinakulong kayo dahil may ebidensya, subject for trial sa ating Sandigang Bayan. Mapupuno ng kaso talaga ang Sandigang Bayan. Pag na-forward, na-file ng Office of the Ombudsman. Alam ba nyo, sa dami po ng mga dokumento at case build-up na tinatawag sa Ombudsman, pag hindi nila pwedeng pagsabay-sabayin talaga yan. Dahil baka ma-dismiss pagka rambol-rambol lang ang ebidensya. Gusto ng Ombudsman, detalyado. Yan ang gusto ng Pangulo. Huwag madaliin, kahit medyo mabagal, pero swak na merong basihan. Walang ma-dismiss na kaso sa korte. Lahat makakalabuso. Useless nga naman kung mamadaliin, tapos ma-dismiss lang dahil lack of evidence. Yun ang nangyayari. Nakita niyo yung kay Napoles. Talagang tiyaga, pinag-aralan ng mga prosecutors. Kung nakita nyo, maraming kaso ng korupsyon sa kanya, guilty. Ng isang araw lang, 10 counts ng korupsyon, guilty siya, kulong talaga. Samantalang panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo administration, yung pumutok yung issue ng Napoles at mga politiko rin na sangkot. So ito, nangyaring ito, ng korupsyon sa flood control, dapat talaga kahit matagal ang paglilitis, makalabuso. Dahil sayang ang pera ng bayan. Sayang ang panahon kung walang makakalabuso. Nakulong man sila, hindi pa sila guilty. Sila under trial. Pero dapat makulong ang lahat ng pinangalanan
mga kontraktor, mga senador, mga lehitimong kontraktor, mga diskaya at iba pa. At mga engineer na kinabang dito. Pati mga lokal, may mga lokal din sumabit yan. May mga kontraktor talagang marami. Kontraktor na congressman pa. Yan po'y bawal na bawal. Conflict of interest po yung malinaw. Kaya yung identify ng mga kontraktor, malaki talagang problema nyo. Hindi kayo palalampasin ng Office of the Ombudsman at dapat lang namang managot kayo. Dahil doble-doble ang racket na ginawa nyo. Yung kontraktor ng omisyon, malamang yung congressman mangomisyon din. O ano mangyayari sa project? Ano mangyayari sa pera ng bayan? Paghahati-hatian lang inyo, pinaghati-hatian lang inyo. Ghost project, substandard, yun po na-discover. Kaya ang laki ho ng pananagutan. Hindi yan biro. Hindi ko naman sinabing guilty na kayo pero kayo under investigation, dapat managot. Wala namang ibang sangkot kung hindi proponent ng project, contractor at district engineer. Di ba? Wala namang iba eh. Kayo-kayo lang yun. So, dapat lang talagang kayo yung makalabuso. At hanggat hindi po nadadagdagan at nakikita ng mamamayang Pilipino may-ari ng pera, ang pagkakakulong ng mga tao sangkot dito, hindi ho magkakaroon sila ng katahimikan. Ang tunay na katahimikan ang pagbibigay ng katarungan at pagpaparusa sa mga nagsamantala. Nakakahiyang balita pero kailangan natin idiin yan. Sa ibang bansa yung mga ganyang kalabuso talaga at hindi nakakabalik sa posisyon. Dito sa atin, nananalo pa ulit sa eleksyon eh. Ibinabalik pa eh dahil ginamit yung pera sa kampanya. Baka nga involved pa yan mga yan sa vote buying or dayaan. Tapos pera ng bayan ang ginamit. Tapos pag napwesto, pera pa rin ng bayan ang sinamantala. Di ba? Grabe. Walang takot sa Panginoon at walang takot sa mga batas. Yan yung mga garapal, naging sakit na ng korupsyon na nilalabanan ng gobyernong ito. Kaya sa mabuti nilang po at dumating ang Marcos administration. Kung iba-ibang naging presidente, baka pinabayaan ito, walang mangyayari. Pero binabanatan pa, sinisiraan pa, at ang naninira ang mga posibleng may kinalaman, posibleng sangkot sa katiwalian, ang mga naninira pa sa ating pamahalaan. Yun po yung observation at opinion ko. Please like and share, subscribe and follow for education, for information. Walang personalan, issue at opinion, meron tayong pinanghuhugutan.